Ito yung bagong balita mula sa International Criminal Court. Ah, pumayag po at muling ipinag-utos ng mga judge ng International Criminal Court na muling sumailalim sa medical check-up para malaman ang totoong kalagayang pangkalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nanatili pong nakakulong sa The Hague dahil nga ho sa kanyang kaso, Crime Against Humanity. Ginawa po ang ganitong kautusan matapos po na iulat ng kampo ng mga Duterte, ng kanyang abogado, na hindi pa rin healthy si Duterte para makaharap sa gagawing trial sa November. November po yung schedule ng unang actual trial. Okay? So dahil dyan, ang pag-uutos na muling sumailalim sa medical check-up para malaman kung talagang may kakayanan pa ba o wala na. Kaya pa ba o hindi na ng kalusugan ng dating Pangulo na umarap sa actual trial. Yun po yung positibong balita, siyempre sa side ng mga maka-Duterte. May pagkakataon na ma-justify nila na talagang hindi kaya na umarap sa trial. Kasi po pagka-trial na, actual trial, hindi ho talaga pwedeng hindi haharap eh. Maliban na lang kung may problema sa kalusugan. At yun ang purpose ng muling evaluation, medical check-up. Pag nakita nilang talagang hindi kaya, hindi talaga pipilitin ang hukuman niya. Pero pag nakita nilang kaya naman na humarap sa trial, aba, ay pahaharapin po talaga. Hindi naman po ibig sabihin ihaharap sa trial, guilty na. Hindi ibig sabihin hindi makaharap sa trial ay nagdadahilan. Hindi po ganoon. Kaya nga, yung kautusan ng korte ang magiging dahilan or magiging basihan kung ano ang tunay na kalusugan. Kahit tayo na nandito sa Pilipinas, malayo sa Europe, malayo sa ICC, ay kailangan nating malaman yun. Di ba? Hindi lang yung mga pro-Duterte ang dapat makaalam nun. Lahat tayo. Kasi huwag natin kalimutan, Pilipino ang complainant sa kasong Crime Against Humanity. Pilipino ang dating Pangulo na siyang nasasaktal kasama yung kanilang mga co-accused na si Senador Bato, mga retired general, at kung sino-sino pa. Yun po yun. So wala na tayong magagawa dyan. Nasa korte na. Sinabi ko naman sa inyo from day one, nung araw pa. Pag may kaso ang isang tao dito at sa labas ng bansa, kilalanin man niyo o hindi, ang aking paniniwala, ang hukuma na ang merong kontrol kung saan ikukulong, kung anong gagawin kapag nagkaroon na ng actual trial. So November pa, hangad natin at sana maganda ang kalusugan ng dating Pangulo para kanyang may pagtanggol ang kanyang sarili, para may malabanan niya ang mga akusasyon laban sa kanya dahil yan ang kanyang karapatan. Sa trial po, parehas bibigyan ng pagkakataon ang complainant at ang depensa o ang nasasaktan. Kaya kung healthy ang dating Pangulo, magagawa niya ang kanilang depensa base sa kanyang kaalaman kung paano i-depensa ang kaso. Kasi kung hindi maganda ang kalusugan, may problema. Dahil hindi naman pwedeng yung abogado lang ang tatanungin at magdidepensa ng sarili ng kliyente. Mahalaga yung personal appearance ng akusado. Dahil yan ay pwedeng tanungin. Pwedeng hong idaan sa cross-examination. Pwedeng idaan ho yan sa paglilitis kapag healthy ang akusado. Kaya mahalagang maging healthy ang dating Pangulo para kanyang magawa yung dapat niyang gawin sa ilalim ng kanyang karapatan. Yun po yun. Okay? Yun namang mga complainant, sana healthy rin. Para kanila ding ma-establish, mapanindigan kung ano yung kanilang ebidensya laban sa akusado. Ganon po ang labanan sa korte. Kahit naman dito sa ating ganon. Pero dahil nga malaking-malaki ang pagkakaiba doon sa ICC, dahil yan po ay una-una malayo sa atin. Pangalawa, hindi lang isang bansa ang ICC. Binubuo yan ng maraming bansa sa mundo. Nakabase lang sa Netherlands, pero yan ay pinangangasiwaan ng iba't ibang bansa
ng membro ng ICC. Dati kasali tayo dyan. Nag-withdraw nga lang ng 2019. Pero kung hindi, kasama tayo sa nangangasiwa at naghahawak ng ICC. International Criminal Court yan. Hindi yan korte ng isang bansa. Tandaan nyo, yun yung malaking-malaking issue sa legal, debate sa legal issue. Hindi yan korte ng isang bansa. Yan ay korte, kaya nga international court, ng maraming bansang membro nila. Yun po yun ang pagkakaiba. Kaya nga, pag sinabi nilang foreign warrant of arrest, foreign court yan, ang paniniwala ng iba yan, hindi. Hindi yan foreign. Yan ay korte ng iba-ibang bansa. Pag sinabing foreign warrant of arrest, foreign country, isang bansa lang ang dating. Akala niya Netherlands government, Dutch government, ang merong authority yan. Hindi po ganon. Lahat ng member ng ICC ang merong authority. Kaya nga pag merong warrant of arrest na ilalabas, lahat ng mga bansa na member ng ICC, pwede silang mag-aresto kapag nandun sa kailang bansa yung pugante or subject for warrant of arrest. At ito turn over nila sa kailang korte. Ganon po yun. Parang merong obligasyon yung bansang membro na sumunod sa court order kaysa sa kanilang ibaliwala yun. Pero siyempre, may mga bansang ayaw sa ICC katulad ng Amerika, tulad ng Israel ba yun, at saka Russia. Nasa kanila yun. Pero sa Pilipinas, sumunod ang Philippine government doon sa kagustuhan at warrant of arrest. Kaya merong debate dyan. Pero wala tayong magagawa. Nandun na. Kaya ang hangad natin, malusog na complainant, malusog na akusado, din silang maglaban sa korte. Malalaman natin kung ano ang resulta. Pero matagal yan. Parang nabasa ko kahapon ba yun? Sabi ng dating, ng bagong abogado ni Duterte, baka daw umabot ng 2 hanggang 3 taon yung trial. Abay, matagal. Pero mas malapit-lapit na yan kumpara doon sa sinasabi ng una na baka daw abutin ng 5 to 10 years dahil sa dami ng ebidensya at kaso. Yan, tingnan natin. Ano ang totoo dyan? Abay, wala din natin pwedeng pangunahan. Aabangan natin at magbabalita lang tayo. Lahat ng pinag-uusapan natin dito ay mayroong basihan at meron tayong sariling interpretation at opinion sa mga nangyari. Yan po yung update. Kasi binabantayan din natin yan. Dahil Pilipino ang akusado, Pilipino ang complainant, may karapatan tayong magbantay at ito naman ang aking may tutulong at magagawa sa inyo. Ibigay yung update. So, ulitin ko. Another medical check-up, i-evaluate ang tunay na kalagayan, pangkalusugan ng dating Pangulo dyan sa ICC.